Hindi ko successful lang sa kaibigan mo sa restaurant business niya, pwede mo siyang gayahin. Kailangan aralin mo rin ang pagninegosyo sa restaurant. Same global, ganoon din po. Maliwanag pa tayo doon? Yes! Ang taong mayabang, pasaway, hindi sumusunod, matigas ang ulo, yun ang nahihirapan sa global. Ba't ko alam yan? Ako yung classic example na mayabang, matigas ang ulo, at hindi nagpaturo. Guys, konting background. 15 years ago, doon ako'y ma-involved sa networking business. Tama? Ang nag-invite sa akin, tuwang-tuwa, ang sabi sa akin, Sir, gusto nyo bang kumita ng extra income? Natural. Walang taong aayaw sa kitaan. Sabi ko ba, gusto ko sumama sa iyo. Gusto ko rin kumita. Bago ko sumama, matanong ko lang, magkano ba ang kinikita mo? Alam mo, sabi niya, naku sir, grabe, power. Kinikita, wala pa. Kasama hindi. Yung sama. Kasi wala sa resulta. Second reason, kaya ayaw ko maniwala at sumama, yung taong nag-iimbita sa akin, staff ko sa hotel. Ang dating background ko, dati akong boss sa isang 5-star hotel sa Manila. Familiar ba yung Hyatt Hotel? Yes! Nagtrabaho ko sa Hyatt ng 12 years sa front office. Maganda ang position ko. Ako yung boss, ako yung amo. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. Paano ka maniniwala sa kanya? Ako yung boss niya. Nagkataon lang, ang kulit. Inaaraw-araw ako. Sir, sige naman sumama ka. Sabi ko, ayoko niyan. Kasi wala sa resulta. 2 linggo, iniimbitahan ako. Dumating sa oras, natatakot na ako sa kanya. Parang anino. Kung nasaan ako, lumalapit. Tapos umahawak, Sir. Sige na naman, Sir. Ang sabi ko, layuan mo ako. Masamang espiritu. Ang kulit. Kasi mapunta lang doon din. Then one day, pagpasok ko sa opisina sa hotel, nasa front desk siya. Tama? Sabi ko, diyan ka lang ha. Doon ako sa office ko, ayaw kitang makasama kasi ang kulit mo. At habang nasa front desk siya, at doon sa office, nagko-computer ako. At habang nagko-computer ako, biglang nag-ring yung phone. Alam mo sa hotel, number 1 rule yan, kapag ang telepono nagre-ring, isang ring lang kailangan masagot. Alam niyo ba yan? Eto na. Ako naman, good morning. Hyatt Hotel, how can I help you? Sir, mamaya ha. Ano ang point ko? Makulit ba siya? Yes! Since makulit siya, sabi ko, pwede ba? Inaaway ko siya. Galit na galit ako. Pwede ba? Tagilan mo ako. Ayaw ko niyan. Galit na galit ako. Pero napansin ko, habang nagagalit ako, mas nagagalit siya. Sinigawan ako. Alam mo, sabi, grabe ka naman, sir. Ang gulo mong gumaganon sa mukha. Ang gulong kausap. Sabi ko, bakit? Sir, alam mo na ba ang pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi ko pa alam. O, di ba ang gulo mo? Hindi mo pa nga alam, umaayaw ka na. Sir, tingnan mo lang isang beses. Pag hindi mo nagustuhan, di wag mong gawin. Guys, parang ito yung usapan natin. Pag hindi mo na nagustuhan, di wag nyo gawin. At least sinubukan nyo. Yun ang sabi sa akin. Isang beses lang. Pag hindi mo nagustuhan, okay na. Hindi na kita guguluhin pa. Pero huling sinabi niya, hindi ko makalimutan, pero sir, believe me, imposible hindi mo ito magustuhan kapag bukas ang isipan mo. So wala akong choice kung di mo na kung isipan ko, eto na. Sige na nga, sama ako sa'yo. Friday yon. Ang seminar, Saturday, 7:00 ng gabi. Nagpa-late ako. Para kasi pag late ka na baka cancelin. Hindi. Parit, late na tayo. Okay lang sir, kahit late tayo, sama pa rin ka. Sama naman ako, ang bigat ng paa ko. Ang seminar, nag-uumpisa na. Ang audience, nasa 500. Ang laki ng seminar room. Ang seminar, nag-uumpisa na. Ang inabutan ko, yung mga tao, nagsisigawan. Power! Grabe! Sabi ko, yari na! Anong kulto to? Kasi kung first time ka, may power, may grabe, parang ang baduy. Tapos yung mga tao, nakataas ang kamay. Payaman! Payaman kami! Payaman daw. Ang ginawa ko, tumingin ako sa paligid ko. Mukha naman sila mga dukha. Ganon ako kayabang. Tumitingin ako sa itsura ng tao kung mayaman o hindi. Sa hotel kasi, ang alam ko mayaman,
naka-Amerikana, mabango, maganda mga kutis. Yun ang mayaman. Eh, yung mga katabi ko, may nakasando, amoy araw, yung seminar room, amoy tao. Amoy tao ba dito? Sumikot ka. Amoy paa ka nga minsan, di ba? Kaya hindi ka maniwalang payaman ang payaman. Ang point ko, wala akong naintindihan. Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabangan ko lang kung kailan makatapos ang seminar. Kapag first timer ka sa seminar, hindi ka interesado kasi pinasahan yan. Correct? Pinagbigyan mo lang yung kaibigan mo, kaya nandito ngayon. Wala akong maintindihan. Eto na. Nung sinabi ng speaker, mga kaibigan, tapos na po ang seminar, bigla akong tumayo. Yes, power! Tapos na rin. Nung lalabas na ako, sabi ng speaker, sandali! Bago kayo umalis, mayroon akong tao na tawagin. Kasi yung speaker nagkukwento ng mga taong yumaman. Kailangan daw may katibayan. May tinawag, naging successful daw at naging milyonaryo. At alam niyo ba kung sino tinawag? High school graduate, dating security guard ng 7-Eleven, yumaman daw. Sabi ko, kalokohan. Tinawag. Nagpunta na sa stage, nagsalita. Alam mo yung tsura? Naka-t-shirt, naka-maong, naka-rubber shoes. Yumaman daw siya. Alam mo sabi niya, good morning. Ako po si ganito, high school graduate, dating security guard. Pero ngayon po, kumikita na po ako ng 80,000 a month. 80,000? Ba? Hindi ka panipaniwala. Pinuntahan ko. Nag-grab, talaga po security guard ka. Nilabas yung ID, Agila Security Agency. Yung pangalan nandun. Yung picture nandun din. Kamukha din yung picture. Ang itim din. Gagawin din yung picture parang tamamite. Pero kamukha niya. Sabi ko magkano nakikita mo? Eh bagong-bago yung cheque niya. Photocopy ng cheque, 120,000 nakita ko. 120,000 pesos. Alam mo sabi ko, Brad, yun ang kinikita mo buwan-buwan. Alam mo sabi sa akin, bumaba nga ako. Bumaba pa yan! Eh gusto ko sapakin eh. Why? Na-insulto po ako. Ba't na-insulto? Manager ako sa hotel. Pero wala pa akong 70,000 na sweldo. Para bang manager? Puro dyan, walang money. Tama. Ang ganda ng dating ko, walang dato. Ladies and gentlemen, ano ang point ko? Nag-join ako bilang networker, hindi because of the company, the products, the marketing plan. Nag-join ako because of challenge. Hindi ko kayang tanggapin. Isang tao hindi nakatapos ng pag-aaral, dating security guard, pero naging milyonaryo. May insulto ako. Tama? Ang pumasok sa utak ko, kung nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. Ladies and gentlemen, ang point ko, kung nagawa nila, kung nagawa namin, believe me, kaya nyo rin maging milyonaryo dito sa Europa. Yes! Just have an open mind. Nung nakita ko yun, napaliw ako. After 2 weeks, 2 months, nag-resign ako sa hotel. Nag-full-time ako bilang reporter. Ito na. Tuwang-tuwa ako, mag-iimbita ng kaibigan, kamag-anak, kumpare. Yun daw lang ang gagawin, madali yun. Pinuntahan ko lahat ang kilala ko. Punta dito, punta doon, invite dito, invite doon. Power! Walang sumasali. Ha? Nangyayari ba sa inyo yun? Yes! Nangyayari ba sa inyo yun? Yes! Kung hindi nangyayari yun, huwag kayong mag-alala. Mangyayari yan. Ha? Karma to. Ano ginawa ko? Bakit ganun? Naiingit na ako sa mga kasamahan ko. Sila, hindi professional, pero malaking grupo. Ang ginawa ko, pinunta ko yung sponsor ko. Bro, ba't ganun? Ang hirap. Akala mo mag-iimbita ka lang. Kasi hindi basta-basta ganun yun, sabi sa akin. May sistema to. Sabi, ituro mo yung sistema sa akin. Alam mo sabi niya? Sir, ang sistema, ang sekreto, kung talagang gusto niyo maging milyonaryo, kailangan lahat ng sasabihin ko, lahat ng ituturo ko, kailangan mong sundin. Mahirap o napakahirap para sa akin? Mahirap. Mahirap kasi ako yung boss. Hindi ko ma-realize na matanggap na susundin kita. Alam mo sabi sa akin, sir, ito lang agreement natin. Kung pag-uusapan na yung hotel, lahat ng sasabihin mo, susundin ko kasi alam mo yan. Pero pag-uusapan na yung networking business, kung talagang gusto nyo maging successful, sir, wala kang choice. Kundi sundin ako. Mga taga-kawayan, Isabela, question.
Talaga bang gusto nyo maging milyonaryo sa global? Yes! Gusto nyo maging milyonaryo? Yes! Wala kayong choice. Wala kayong choice kung di sundin ang ituturo ko. Again, if you really want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Maliwanag ba yun? Yes! Sa mga taong mayaman, magandang buhay, okay lang yan. We respect your profession. Basta usapan, kung sino may alam, siya ang papakinggan. Klaro? Yes! So dito ka pala mag-uumpisa. Magandang ugali mo, learn the business. You have to invest time. Ang puhunan sa global, oras. Oras na uupo ka dyan, makikinig, magsusulat, o mag-record. Yan ang puhunan nyo. Para pag alam mo ang isang bagay, kahit sinong tao, kaya mong kausapin. Clear tayo doon? Now, tapos na ba? Kailangan lang magandang attitude? Hindi pa yung matatapos doon. Kailangan, next mong gagawin, maniniwala muna kayo. Importante ang paniniwala. Pero si paniniwala, the moment pumasok ka sa kwartong to, nag-join ka sa global, 100% kailangan alam nyo na yayaman ka sa global. Ang tawag doon, yung belief system mo, kailangan 100%. Ilang percent? 100! Kung ang attitude is 85%, ang belief, hindi 85, hindi 90, hindi 99. 100% ni konti, walang duda. Kasi ang belief natin, pwede i-represent niya ng isang balon. Alam mo yung logo? Yes. Yung balon, kapag natusok yan kahit maliit na bagay, partible, aspire, yung bang balon sasabog? Yes! Itong balon na ito ang nag-represent ng belief natin. Kapag nagduda ka, hindi ka makakaalagwa o makakalipad sa global. Gano'n ka-powerful ang belief? Ngayon pa lang eh. Halimbawa, after a seminar, pag uwi mo, grabe, ang ganda ng global. Pero mukhang hindi ko kaya yan. Mukhang hindi ako yayaman sa global. Parang hindi ako yayaman. Kapag sinabi mo na hindi ka yayaman sa global, ngayon pa lang, congratulations na hindi ka kayo yayaman. Kasi kung anong iniisip ng tao, kung anong sinasabi, ikinikilos ng katawan. At ang result, sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa mga bibig nyo. Mag-iingat kayo sa mga iniisip nyo kasi ganun ang mangyayari. Yes? Yes! Mamaya, pag-uwi. Pag-uwi, sa bahay ninyo, pumasok ka sa kwarto nyo. Kung may kwarto ka. Ha? Kung wala naman, salamin lang. Tapos yung salamin, kausapin nyo. Sabihin mo sa salamin, grabe, ang pangit ko. Ang pangit ko talaga. Alam nyo, feeling nyo, ang pangit nyo nga. Why? Kasi kinondisyon mo, isip mo, ang sarili mo na pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, hindi kayo confident. Ang self-esteem, mababa. Pag may prospect, oy, prospect ko, kalalapitan mo siya, ay nakakaya, ang pangit ko kasi. See? So doon pala sa pag-isip, malaki palang factor noon. Kaya ako si Arnel, automatic yan, pag may salamin, kinakausap ko yan. Alam mo sinasabi ko? Grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga, chum-chum. Mwa-mwa. Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling ko, gwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa pagsasalita, paglalakad, feeling ko, confident ako kasi feeling ko, gwapo ako. Yes! Gwapo talaga. Ang hindi papalakpak, maghihirap. Ang hindi papalakpak, dahil may kasamang sigaw, ang tawag dyan, kulto. Anyway, nakatatawa pag-isipin, pag-usapan. Ang presentation ko may halong kwento, minsan tulog mayabang, tulog nakatatawa, para wag lang tayo antukin. Pero gusto kong intindihin ninyo lahat ng mensahe ko. Maliwanag ba? Yes! Bakit nakakaintindi ng Tagalog? Yes! Maliwanag, di ba? Ibig sabihin, just have an open mind. Kailangan maniwala kayo sa inyong mga sarili at maniwala kayo sa ginagawa natin. 100% maniniwala kayo. Guys, I believe na walang aksidente. Do you agree? Yes. Isipin mo walang aksidente, lahat na nangyayari sa buhay ng sa tao, may mga dahilan ba yan?
Yes. Para pagpunta nyo ngayon dito, ay iba sa inyo, hindi ba't nahiya lang kayo sa sponsor nyo? Iba sa inyo, pinagbigyan mo lang yan? Kasi makukulit siya mga yan. Bihirang-bihira kasi sa mga first-timer na kusang loob, sumasama. Karamihan dyan kahiyaan. Guys, believe this. Yung pagpunta nyo dito, may purpose yan. Do you believe in God? Yes. Do you pray? Yes. Ang tao, we always pray, especially kapag ang buhay mo may problema. Lord, bigay mo opportunity, Lord. Walang pira, Lord. Di ba? Si God, hindi bababa sa langit para buta ka ng pera. Si God gumagawa ng mga paraan para ang prayers ay masagot. Tama? Nung nag-pray kayo, malamang ang global, isa sa mga answer sa mga prayers natin. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tama? Maging prosperous daw tayo at bigyan ng pag-asa. Ako po'y naniniwala ang AIM Global, isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Amen? Amen. Ha? Diba? Yes. Pray ka ng pray. Minsan mga tao kasi, pag mayroon si pray, binibigay naman yung prayer nila, ayaw matanggapin. Naiingayan. Maingay ba yun? Minsan, may mga bagay na maingay. Ano ba yung bahay natin ang ingay-ingay? Pukpok ng pukpok. Ang sakit sa tenga. Hindi mo makatulog. Ang ingay, istorbo. Hindi mo alam, yung kapitbahay pala, kaya maingay, butas ang bubong. Kailangan magawa, kailangan pukpukin. Kasi uulan eh. Kapag hindi nagawa yung bubong, mababasa yung mga bata. Minsan, may mga bagay na maingay, pero kailangan umingay para may mga gawa. Sa global, ganun din. Gusto nyo mag-aim global? Ayoko. Aim global? Ayoko. Ano ka ba? Aim global. Ang ingay-ingay mo, aim global. Ang sakit mo sa tenga, aim global. Ayaw ng aim global, istorbo ka. Minsan, naiingayan kayo sa amin. Kasi makulit kami, inimbitahan kayo. Ay, hindi mo alam, kami pala ang sagot sa mga panalangin nyo. Yes. Tama? Ito ha. Just believe in God. Walang aksidente, lahat siya may purpose. Yun ang next. Second, pag naniwala kayo, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng maniwala ka ngayon, bukas hindi. Maniwala ka ngayon, pag mayroong speaker from Manila, uy, sa global payaman, halika mag global tayo. Pag alis namin, uy, payaman kaya? Baka hindi naman totoo yun eh. Di ba? Sabihin, ang bilit ninyo, mababaw. Example, katuwaan lang. Halimbawa, may 10 milyon ako dito kayo. 10 milyon. Tapos katuwaan, lahat kayo lumabas. Yung 10 million, inilibing ko dito. Nilibing ko, kayo, tapos sinemento ko. Pagkalibing ng 10 milyon, pasok kayo lahat. Mayroon 10 milyon na nakalibing dito. Ito yung pala. Hukayin nyo. Pag nahukay mo 10 milyon, sa'yo na. Tanong, hukayin mo hindi? Hukayin. Sagot, hukayin mo hindi? Hukayin. Siyempre, 10 milyon yun, di ba? At tama yung hukay mo, hukay. Hukay. Napagod ka, hukayin mo hindi? Hukayin ka rin. Hukayin mo hindi? Hukayin. Sasagot naman kayo. Nakita mo 10 milyon? Wala. Kung nuhukay mo, meron mo pagkakataon na umatras ka? Baka wala naman eh. Hindi, baka meron. Hindi, baka wala. Hindi, baka meron. Eh, baka wala. Hindi ko nakita nilibig niya eh. Kasi nga, ang belief mo, hindi 100%. Yes. Baguhin ko istorya. Lahat kayo na sabay-sabay. Hinukay ko to, naglayo sa 10 milyon. Nakakita mo may 10 milyon. Sinemento natin. At nung natuyo, yung simento, ito yung pala. Hukayin mo 10 milyon. Pag nahukay mo, sa'yo na. Tanong, hukayin o hindi? Hukayin. Sagot ha? Hukay. Hukay. Napagod kayo, hukayin mo hindi? Hukayin. Umulan, umaraw, hukayin mo hindi? Hukayin. Pagod na pagod ka na, hukayin mo hindi? Hukayin. Gutom ka na, hukayin mo hindi? Hukayin. May sakit ka na, hukayin mo hindi? Hukayin. Nabali yung pala, hukayin mo pa rin? Hukayin. Kamay na lang, hukayin pa rin? Hukayin. Tanggal na mga kuko, hukayin pa rin? Yes. Why? 100% kasi alam mo, mayroong 100 million. Tama, 10 million. Whatever it takes, hukay mo yung, kasi niniwala ka na mayroong nakalibing na 10 million. Sa global, ganun din.
Kailangan maniwala kayo na yayaman kayo dito. Kaya kahit nahihirapan ka, napapagod ka, napupuyat ka, uulanin ka, tuloy-tuloy pa rin kayo. Kasi 100% niniwala kayo, yayaman kayo sa A Global. Yes! Tama. Kaya consistent ka, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng gagawin mo ngayon, bukas hindi. Ngayon, tapos bukas hindi. Tandaan nyo, walang eroplano na nag-take off ng pahinto-hinto. Yung ba di pong, lilipad hindi. Hindi lilipad ang eroplano ng pahinto-hinto. Ang eroplano para lumipad dyan, kailangan ibigay mo todo, 100%. At kapag nasa area na yan, wala na kayang pumigil dyan. Sa global ganun din. Believe in God. Second, believe in the company. Bakit malakas ang loob namin sabihin yung nayaman kayo dito? Kasi po, kumpanya, matindi. Tama? Yung mga may-ari, Dr. Edgar Bantog, John Rasperin, Francis Miguel, mga networkers po yun. When we say networkers, alam nila ang negosyo. Tama? Ito yung mga may-ari na naging distributor din. Umati sa mga seminar, napuyat, napagod, nagutom, pinagtawanan, nireject din. Kung ginagawa ng mga may-ari, ginagawa niyo before, pareho-pareho lang yan. Believe in the company. Bakit? Meron tayong speakers bureau, meron tayong marketing team, meron kami training team. Tama? At part ng ating sales, nasa Alive Foundation. Yung Alive Foundation, sa pangunguna na Dr. Conica Bantog. Na pag may bagyo, may sunog, may lindol, part ng sales natin, tinutulong natin sa mga kapwa natin. Maganda ba yun? Yes! Third, believe in the products. Kailangan maniwala ka sa produkto. Kasi meron pagkwento ng produkto, hindi ka niniwala doon. You have to use the product. Be the product of your own product. Correct? Hindi yung, uy, grabe, may toothpaste kami. Kapag ginamit mo ngayon, mamaya wala kang bad breath. Tapos sabi mo sa mo, talaga pare? Talaga pare? Nakinig mo, bro. Di ba? Kailangan ikaw mismo ang gumagamit. And next, you have to believe in your upline. Yung upline, ito yung sponsor, kailangan paniwalaan mo sila. Tama? Ang upline, ang ginamit na instrumento para ang A-Global ay makita ninyo. Respect, believe, trust your upline. Correct? Tama ba yun? When you say respect, huwag yung babastusin. Diba tipong upline? Alam mo, ikaw wala ka may turo sa akin. Diba? Eh baka yung upline nyo, bago pa lang. Kung upline nyo bago pa lang, go to your next upline. May isang discipline naman dyan. Alam mo, si upline, grabe yan. Tama? Hindi magaling magturo, hindi supportive. Kung ang upline nyo hindi supportive, okay lang yun. Kung supportive ang upline nyo, okay pa rin yun. Tandaan nyo, ang magpapayaman sa inyo, hindi si upline. Ang magpapayaman sa inyo, kayo din. Because this is your own business. Tama? Yes. Si upline lang po yung nag-introduce sa iyo sa global. So, since business mo to, aralin mo negosyo. Kung magaling si upline, supportive, okay lang yun. And next, you have to believe in your downline. Sino si downline? Yung downline ninyo, yung mga inimbitahan nyo, kayo lahat, ang tawag sa inyo ay downline. Okay? Yung nag-invite sa iyo, upline mo, kayo, downline, yung iimbitahin mo, downline mo rin yun. Clear? Yes. Ang downline, iimbitahan, hindi para pagpirahan. Kasi minsan may mga distributor, uy, downline to. 500 to. Diba? Ang tingin sa downline, pera. Huwag. Ang downline mo kaya may imbitahin kasi gusto mong tulungan yan. Gusto mong yumaman yung downline. Tama? Huwag yung puro pera-pera. You have to encourage, you have to guide, you have to train, you have to motivate your downline. But how can you motivate your downline kung wala kayong alam? Tama? Yung downline mo, i-motivate mo, hindi mo, upline. O ano yung downline? Upline, power. 5 inimbitahan ko. Talaga? Ang nangyari? Grabe, hindi sumama. Ikaw naman, sasabihin mo, ano? 5 inimbitahan mo? Hindi sumama? Ako nga, 6 eh. Hindi rin sumama. Ang hirap na ginagawa natin. Mag-quit na kaya tayo? O, gumatong ka pa. Diba? Kapag yung downline mo nag-imbita, 5, hindi sumama, okay lang yan. Talaga, okay lang yan. Kung 10 inibitahan, hindi sumama, okay pa rin yan. As long as ginawa mo yung best mo. Tama? Kung 20 inibitahan, hindi sumama, anong sagot? Okay lang yan. Talaga, upline? Oo, okay lang yan. Naalala mo before, inibitahan kita, di ba?
hindi kami sumasama. Kinakarma ka na kayo. Huwag mo sabihin nyo. I-invite mo 50. Hindi sumama, okay pa rin yun. Ang hindi kasi okay, i-invite mo 50. Tapos umalis, 51. Ha? Kasama ka na. Diba? Mawala sila lahat, huwag lang kayo. Tama ba yun? Yes. Believe in your downline. Once nag-invite ka ng downline, 100% ang downline mo, kaya nilibitahan kasi gagawin mo yung milyonaryo. Okay? Huwag yung isipin mo sarili mo. Payamanin mo yung left side mo, payamanin mo yung right side mo. Pag imaman ang left, kapag imaman ang right, wala kayong choice. Payaman ka din sa ego. Yes. Totoo ba yun? Yes. And last, siyempre, bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa inyong mga sarili. Kasi meron yung, alam mo, itong mga taong to, lahat sila payaman. Lahat siya magandang buhay. Lahat magiging milyonaryo. Talaga? Oo, lahat sila kayaman yan. Ikaw, ako, hindi ko alam kung kaya ko yan. See? Bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa inyong mga sarili. You have to believe in yourself. Why? Because you are a champion. Alam niyo bang champion kayo? Yes. The moment ikaw ay lumabas sa mundong to, champion ka na agad. Walang malisyoso ha. Imagine mo, ilang milyong sperm tayo? Si Mia. Naguna-unahan tayo. Hindi ba tayo nakapasok sa nanay natin? Tayo yung nakapasok, tayo na buo. Doon pa lang champion ka na. Ang dahil mo, binabalya, makapasok ka na. See? And kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo ito kasalanan. Pero pag namatay kayong mahirap, kasalanan mo na yan. Alam niyo ba yan? Na tayo ang gumagawa ng ating buhay? Yes. Hindi niyo pinisihin ang gobyerno, ang politika, ang bagyo, ang kinalakihan ninyo, ang school kung saan nag-aral, ang parents nyo, ang neighbor nyo. Hindi pinisihin yan kung ba't ganyan ang itsura ng inyong kalagayan. Tayo gumagawa ng ating buhay. Alam niyo, pag may mayaman, tanungin mo, uy, pare, ba't ka mayaman? Alam mo sagot, siyempre, yung lolo ko mayaman. Yung magulang ko mayaman din. Kaya ako mayaman. Yung mahirap, tanungin mo, pare, ba't ka mahirap? Siyempre, lolo ko mahirap. Nanay ko mahirap din eh. Kaya ako mahirap. Tanungin nyo yung ibang mahirap. O tanungin nyo yung ibang mayaman. Partner, ba't ka mayaman? Ako? Ba't mayaman? Kasi yung lolo ko tsaka lola ko mahirap. Yung mga magulang ko mahirap din. Kaya ako mayaman. Nagsikap ako na maging mayaman. Kasi ayaw kong matulad sa lolo ko na mahirap. Ayaw kong magaya sa magulang ko na mahirap. Kaya ako nagsikap. Kaya ako yumaman. Ladies and gentlemen, hawak ng mga kamay ninyo kung mayaman kayo hindi. You have to believe in yourself because you are a champion. Palakpak lahat ng mga champion. Maliwanag ko ba yun? Yes. Merong isang kwento. Merong isang faith healer. Yung faith healer na yun, ang dami niyang pinagaling. Alam niyo ba sa global may kultura? Pag sigaw ng power, ang sagot ay? Grabe. Okay ha? Pag sigaw ng power, ang sagot, grabe. Kapag grabe, power. Maliwanag ba? Yes. O sample, power? Grabe. Malakas, power! Grabe. Grabe? Power. Tama? Ako po'y nasanay, every time may meron ko seminar, ang gusto ko may participation ng audience. Kapag nagtanong ako sa lahat, if you believe in yourself, kailangan sagot mo, yes, I believe. Maliwanag ba? Yes. Sample, do you believe in yourself? Yes, I believe. Pinakamalakas, do you believe in yourself? Yes, I believe. Merong isang faith healer. Ha? Sa Manila, yung faith healer, marami siyang pinapagaling na pasyente. Mga 30,000 ang audience niya. Sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo dito, mayroong karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes. Anong sagot? Yes, I believe. Yes, I believe. Niniwala ba kasi gagaling? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Ngayong naniniwala kayo siyang gagaling. Sabi nung faith healer,
Inuutos ko. Tumayo ka. Sabi sa pasyente. Alam mo sabi ng pasyente? Ha? Sabi ng faith healer, tumayo ka. Sabi ng pasyente, ha? Dahan-dahan tumayo yung pasyente. Pagtayo niya, nagsigawan ng tao. Grabe! Power! Power! Grabe! May umiiyak, may kinikilabutan. At ang sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo ka na, inuutos ko, lumakad ka. Ang sabi ng pasyente, ha? Lumakad ka! Sabi ng pasyente, ha? At dahan-dahan siyang lumakad. Nagsigawan ng tao, grabe! Power! Power! Grabe! May umiiyak, may kinikilabutan. Yung isa nga, hawak-hawak pa yung buhok ng katabi. Grabe to! At ang sabi ng faith healer, ngayong kapatid, nakatatayo, nakalalakad ka na. Anong masasabi mo? Alam mo sabi? Hindi pa rin po ako makakita. Ha? Bubulan pa lang, di pa natin. Anong koleksyon? Again, do you believe in yourself? Yes, I believe! Importante ang paniniwala. Anong koleksyon? Walang koleksyon yun. Makapag-pendo lang. Mapalakpak lahat ng mga payaman sa global. May kasamang sigaw! Energy, di ba? So, have a good learning, listening attitude, maniwala ka, at syempre, ang next mong gagawin, mag-commit ka muna. Pag nalaman mo ang negosyo dahil inaral mo, ang next mong gagawin ay maniniwala. Pag iniwala ka, ano ang next? Ang next mong gawin, kailangan nyo mag-commit. Ang tawag doon, commitment. Pagkasabi nga commitment? Commitment! Commitment, importante sa negosyo natin. Ano ang ibig sabihin ng commitment? Parang sakripisyo. Ano yung sacrifice? Ang sacrifice, ginagawa ninyo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Itong oras na to right now, ito yung oras na nakakaantok. Tama? Masarap magpahinga, mainit, masarap mamasyal. Ang tawag ng commitment, kahit ayaw mo umattend seminar, gusto nyo mabagong buhay ninyo, kailangan mag-commit ka. Tama ba yun? Sino rin tinanggaling pa sa malayong lugar? Taas ang kamay. Mga ilang oras ang biyahe ninyo? 30 minutes? 1 hour? Nilalayo pa sa 1 hour? Mas malayo ang Manila? Yes! Ang tawag doon commitment. Kung gusto nyo magbagong buhay ninyo, huwag yung puro complain. Uy, gusto mo yumaman? Siyempre, halika, ating ka na seminar sa Global. Ay, malayo eh. Ay, mainit eh. Tama? Ay, nakakaantok eh. Paano magbagong buhay ninyo kung pag-attend pala ng seminar, hindi nyo magawa? Tama ba yun? Sometimes, you have to sacrifice something to gain something. Kung gusto nyo na magbabagong buhay ninyo, may mga pagbabago kayo dapat gawin. Tama ba yun? Gusto magbagong buhay ninyo eh. Sa Global, ang unang dito, yung oras, para matuto ka, you have to force yourself. Yung sarili mo, pilitin mo umattend na seminar para matuto kayo. Second, sino rin marunong maglaro ng chess? Alam niyo yung chess? Wala ba kayo? Alam niyo yung chess? Yes! Sa chess, ano yung mga opisyalis doon? Merong king, queen, rook, bishop, horse. Tama? Question. Dumating na ba sa time yung queen nyo, pinakain nyo? Yes! Hindi ba yung queen ang pinakamalaki, pinakamataas? Yes! Dumating sa time yung queen pinapakain. Ba't yung pinakain yung queen? Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Correct? Yes! Question ulit. Dumating ba sa time ang kumain ng queen mo yung pawn? Di ba yung pawn yung pinakawalang kwenta? Tapos pinakain mo? Kailangan mo i-sacrifice yung queen. Kasi gusto mo i-save yung king. Sa Global, ganun din. Sometimes you have to sacrifice yung
kaibigan mo, ayaw maniwala sa'yo, iiwasan mo muna. Instead na mamasyal kayo, pinili mo, pati sa seminar sa Global, yun ang mga sakripisyo. You have to sacrifice something to gain something. Ang AIM Global, kung talagang gusto maging successful dito, ilagay po sa isipan nyo, ito po ay gagawin nyo hindi para sa inyo lang. Ang AIM Global, ito po ay gagawin nyo para sa mga mahal nyo sa buhay. Tama ba? Yes. Kasi pag umupo ngayon dyan at pakinig sa akin, preparasyon ito para gumanda ang buhay ng pamilya nyo. Kung may marinig ka, ibang tao, pag hindi komportable, ayaw na umattend. Alam niyo ba, ito naging successful sa ganitong klaseng business? 12 years ako sa hotel. But after 2 months, ako po ay nag-resign sa hotel. Nag-full-time ako na networker. Yung asawa ko, super negative. Boss sa Shumart yun. Tama? Nung una ko inibitahan yung misis ko, after na seminar, nung first day ko sa seminar, baliw na baliw ako kasi nga, yung security guard, yumaman. Tama? Pag sa bahay namin, ginising ko asawa ko, Ma, grabe, gumising ka. Alam mo, sabi ng wife ko, kasi ang seminar started at 7 o'clock, natapos ng 9 p.m., nakauwi ko sa bahay namin ng 1 a.m. Tuwang-tuwa ako 1 a.m. Yung kayang asawa ko, tuwang-tuwa din. Inaway ako. Sabi ko, hoy, saan ka galing? Sabi ko sa asawa ko, Ma, power! Anong power? Grabe! Ma, yayaman na tayo. Di ba ganun lagi? Pag maganda, sasabihin mo, yayaman? Hindi maniwala ang misis ko. Sabi, gutom lang yan. Huwag kang maniwala. Diyan, kalokohan yan. Sabi ko, magrabe, magkakakotse tayo. Gusto mo ka ng kotse? Yes! Alam mo, misis ko, walang reaksyon. Tumingin lang sa akin nung sinabi ko magkakakotse kami. Huwag kang mayabangan. Ang misis ko kasi, medyo maganda ang buhay. Ang misis ko, may kotse, may driver, paminsan-minsan may bodyguard pa ang asawa ko. Anak ng isang general ang asawa ko. General's daughter, mayamang pamilya. So hindi siya na-impress sa kotse. Sabi ko, ayaw mong kotse? Pupunta sa Amerika. Ang asawa ko, tumingin lang, walang reaksyon. Kasi ang asawa ko, nakapag-aral sa Amerika. Paano babaliwin ang tao baliw na? Guess nyo? Kaya nung umpisa, nahirapan ako sa kumbinsihin. Ayaw maniwala eh. Kasi nga, yung ino-offer ko sa kanya, na-experience yan eh. So one time, sabi ko sa kanya, masama ka sa akin. Ay, sumama. Then finally, napilit ko. Nung napilit ko, sabi niya, saan ka punta? Sabi ko, mag-shopping tayo. Ganun ba na babae? Kapag shopping ang pag-uusapan, uma-absent. Boss sa Shumart ang asawa ko, uma-absent sa Shumart. Hindi niya alam, ang pinunta namin seminar. Nung nasa seminar room na kami, halos sumabog ang dibdib ko. Hindi sa sama ng loob, kundi sa paglakas ng pagsiko sa akin. Ano ba to? Sandali lang, sandali. Maganda to. Walang naintindihan ng misis ko. Parang ako doon yung first timer. Tama? After na seminar, galit ang asawa ko kasi naisahan ko siya. Buti lang, bago matapos sa seminar, yung speaker may tinawag. Nag-share din ng story niya. Mabuti na lang, hindi tinawag yung security guard. Ang tinawag, corporate lawyer ng BPI. Wow. Ateneo graduate, part-time, nagne-network. Imagine mo, lawyer, atenista, part-time, nag-network, nakabarong, nagsalita sa harap ng maraming tao. Ikinuwento niya yung buhay niya, bakit siya naging networker, at alam mo yung panghuli sinabi, yung parting words niya. O nga pala, tapos na po yung kwento ko, sa ibang tao dito ngayon dumating sa seminar. Kung iba sa inyo ay maganda ng buhay, lagi mong iisipin, iba ang yaman nyo sa yaman ng magulang nyo. Sa pool ang asawa ko. After 1 month, nag-resign sa Shumart. See? Mas nauna pa nag-resign ang asawa ko compare sa akin. Doon kami nag-resign. Matutuwa kaya yung biyanan kong general? Pinatawag ako. Arnel, iho. Sabi ko, yes, Dad. Balita ako nag-resign kayo sa inyong mga trabaho. Yes, Dad. Alam mo sabi sa akin? Arnel. Iho, may tama ka. May tama daw ako. Bakit? Marami raw estudyante after graduation, walang trabaho. Do you agree?
Yes. You graduate at 2010, 11, 12, 13. Marami walang trabaho doon. At kung may trabaho kayo, after 6 months tanggal kasi contractual ka. Tapos kayo may mga matinong trabaho, nag-resign. Matino ba ang utak ninyo? Ang sabi ko, Dad, hindi ako bobo, hindi ako tanga, naiwan ako trabaho ko, wala akong nakita maganda. Alam ng biyanan ko, 3 months na lang ang hinihintay ko, mapopromote na naman ako. Another level sa managerial position sa hotel. Ba't niya alam? Barkada niya, yung general manager namin. Tama? Mapopromote na ako. Bakit nag-resign? Kasi yung papantang kong manager, walang sariling bahay. Ang kotse, second hand. Laging may loan sa hotel. Ibig sabihin, kung ano ang present income o present situation niya, hindi ba yun ang future ko? Yes. Correct? Yes. Ba't ko papangarapin yung buhay niya? Sa global, parang ganito lang yan eh. Kung sa inyo dito ngayon, merong empleyado, ikaw ay rank and file, gusto niyo ma-promote o regular, gusto niyo ma-promote na supervisor. Correct? Yes. Ngayon pa lang eh, tingnan niyo yung buhay ng supervisor niyo. Yun ang future niyo. Kung meron yung supervisor dito ngayon, gusto niyo ma-promote na manager, ngayon pa lang, tingnan niyo yung buhay ng manager niyo. Kung anong stress level meron niyo, yun ang future niyo. Sa global, may kumikita ng 1 million, may kumikita ng 2 million. Kung magkano ang income nila ngayon, yun ang future na income ninyo sa global. Kasi bakit? Ibig sabihin, alam ko yung future ko eh. Na nag-network ako eh. Kasi kung wala ang future, ba't ko gagawin to? Tama ba yun? Guys, ano nangyari? After 4 months, I became manager doon sa aking first company na networking. Nakasama ko si Francis Miguel at si John Aspirin. After 9 months, I got my first car. After a year and a half, hindi ako nababa ng $250,000 per month. Nag-start yung 1998 pa. Tama? After 1 year and 9 months, nag-qualify ako sa US Travel. For 5 consecutive years, 5 taon sunod-sunod. Profit sharing manager ako at 5 taon sunod-sunod nagpupunta ako sa Amerika, all expense paid. Yun kasi ang mga incentive ko. Sulit ba maging networker ko? Yes. Yes. Guys, yun po ang future ninyo. Maging millionaire kasi global, mabagong buhay ninyo, sasakyan, bahay, makapag-travel, hindi lang kayo, kundi buong pamilya ninyo. Yes. Tama lang nga. Kapag ganyan ang usapan, kailangan bang seryosohin? Yes. Kailangan nyo mag-commit. Kung meron nga empleyado rito, ang sweldo mo 10,000, 15,000, committed ka, seryoso ka sa trabaho mo, 10 taon ka ng empleyado, hindi ka bagong buhay mo, pero seryoso ka pumapasok. Committed ka. Ano yung commitment? Na kahit galit na galit ka sa boss mo, napasok ka pa rin. Ha? Good morning, sir. Sir, ang gwapo-gwapo mo yun, sir, ha? Pagtalikod mo, mamatay ka na sana, buwisit ka, puro ka utos. Commitment yun. Araw-araw, umaangal ka sa boss mo, pero araw-araw ka pa rin pumapasok. Para sa sweldo mo, 10,000, 15,000 o 20,000. In global, 24,000 pesos per day. Mas dapat seryosohin. Mas dapat kayo may committed. Kasi preparasyon para gumanda ang buhay ng pamilya natin. Palakpak ulit. Maliwanag mo ba yun? Yes. Iba-iba ang level ng commitment. Anong commitment ng isang estudyante kapag mayroong exam? Mag-aral para pumasa. Anong commitment ng isang empleyado? Kahit masama ang loob nyo, kahit masama ang pakiramdam, kahit umuulan, kayo ba'y napasok? Yes. Commitment yun. Anong commitment ng mag-asawa? Pag kinakasal, babae, natanggap mo bang maging kabiyak ang lalaking ito? Pamilyar sa iyo yun? Yes. Bakit pa kailangan tanungin ng pare, ng pastor o ng ministro? Kasi gustong marinig ng pastor, ng pare o ng ministro yung salitang I do. Commitment yun. Iba ang commitment ng mag-asawa sa mag-shota pa lang. Sino rito yung mga asawa ng taas ang kamay? May mga asawa ng taas ang kamay. Yan. Nagka-boyfriend na iba sa inyo, iba walang asawa. Tama? Iba ang commitment ng mag-asawa sa mag-shota pa lang. Gusto niyo makita ang difference? Gusto niyo makita ang difference? Ako ba yun naintindihan? Ano natin nakatanga sa akin? Kung di tanong, sagot lang kayo. Taas na kamay na lalaki. Lalaki, taas na kamay.
Lalaki. O, duda pa yung isa. Lalaki pa. O, magbaba ang kamay. Lalaki! Kayo ang tatanungin ko. Pag may magsyota, na 1 week pa lang silang mag-boyfriend o mag-girlfriend. 1 week pa lang, ha? Sweet na sweet. Mahal na mahal yung girlfriend. Correct? Yes. Kapag tumatawid sila, sino ang nasa danger side? Alam na alam nyo. Hawak-hawak pa yung braso ng babae. Daan-daan, darling. Baka matagadahan ka. Di ayaw nyo matapilong. Di ayaw nyo mabangga. Mahal na mahal mo ang girlfriend mo kasi 1 week pa lang mag-girlfriend. Nung nagpunta ng Jollibee, kakain sa Jollibee, sino ang unang umuupo? Babae. Alam na alam nyo. Babae ang unang umuupo. Ganito ba ang itsura? Hindi makabasag pinggan. Nakaupo. At ang sabi ng boyfriend niya, sweetheart, anong order mo? Sabi ng babae, burger na lang, tsaka spaghetti. Yung lalaki, tumatakbo, nagmamadali. Nagkikipagsiksikan pa para ma-order yung burger, spaghetti. Mahal na mahal ang girlfriend. Kasi 1 month pa lang, pag-girlfriend. 1 week pa lang. Kumakain ng babae. Poise yun, pa-cute. Isang spaghetti, gumagano. Kumukulo-kulo siya, no? Pa-sweet pa. Correct? Nalagyan ng sarasa ng sauce yung mukha kasi tumatangkat ang spaghetti. Ano ang ginagawa ng lalaki? Pupunasan. Ano ang ginagawa ng lalaki? Pupunasan. Sweet! Kasi 1 week pa lang mag-shoota. Naging love, nagpakasal, naging mag-asawa. 20 years ng kasal. 20 years na mag-asawa. Tumatawid. Ang laki ng truck. Ano ang sabi ng lalaki? Oy, bilisan mo, mga sagasaka. Tataka-taka ka, bahala ka mo. Iniiwan ba? Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Pag kumain sa Jollibee, sino una umuupo? Ba't alam nyo? Ha? Paano umuupo yung lalaki? Paano umuupo? Halos nakahiga na sa silya. Ha? Halos nakahiga. Naka-T4 pa. Ano ba naman yan? Burger lang. Kasi pagkita, parang mo tumakbo, di ba? Yung babae naman tumatakbo, lupa-lupa na. Hindi naman po lahat. Hindi lahat, di ba? Tapos, kumakain babae. Paano kumakain babae? Ha? Kasi yung mas palit, ang dami sa mukha, nagkamadali, di ba? Imagine mo, dami sa mukha. Ano ang sabi ng lalaki? Ha? Ano sabi ng lalaki? Ganito ba yung sura ng lalaki? Nakatingin? Ang baboy mo? Hindi na po lahat. Nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Gusto mo yumaman sa global? Yes! Gusto yumaman? Seminar, di mo tagalan. Mainit. Boring na seminar, mahaba 20 minutes. Grabe, haba 20 minutes sa speaker. Di ba sa inyo gusto yumaman, pero binurasan naman ako. Guys, do the business whatever it takes. Sinusuhin niyo to. Nakatatawa ito pag-usapan, pero this is a very, very serious business. Tama ba? Yes. Kapag ang aim global ay yung sineryoso, ang aim global, siseryosohin din kayo. Lahat ng bagay kapag sineryoso mo, ang resulta sa'yo seryoso din. Bakit mayaman yung mga Chinese sa negosyo? Sinasoryo. Seryoso eh. Di ba sabi ng mga Pilipino, anak, mag-aral ka mabuti ha. Pagkatapos ka mag-aral, maghanap ka ng magandang trabaho. Paano kaya yaman mo trabaho? 15 na sa katapusan ka. Hindi ka pa nga sumusweldo, nauutang ka na. Meron ba empleyado sa audience? Anong date na ngayon? 3. Kumusta yung sweldo ng katapusan? Bilis naman. Normally, kapag dating ng Agis, yung sweldo mo wala na yan.
Tama? Hindi pa nga dumating yung sweldo, hindi nyo pa hawak yung payslip, alam mo kung saan babayad yun. Kaya ang tao pala ayaw na mangarap. Kasi naka-mindset ka na empleyado. Walang masama sa employment, ha? Pero gusto nyo magbagong buhay ninyo, huwag kang empleyado lang. Di mo Chinese. Yung mga matitunong Chinese, ha? Ang turo ng mga magulang, anak, ikaw aral bote, ha? Pa ikaw tapos aral, ikaw hawak atin negosyo, ha? Negosyo. Meron siyang Chinese lalaki, malapit ng mamatay. Nakaratay sa banig ng karamdaman. Sabi ng Chinese lalaki, ako lapit na matay. Ako lungkot, iwan ko mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? Dumating yung mga magulang, aming anak, dito lang kami iyong tabi. Nasaan aking mga kapatid? Dumating kapatid, aming kapatid, dito lang kami iyong tabi. Nasaan si Junior? Dumating si Junior. Aking itay, dito lang ako iyong tabi. Buhay pa. Nasaan si Nene? Dumating si Nene. Aking itay, dito lang ako iyong tabi. Nung narinig ang tatay yun, biglang bumangon. Ano? Lahat kayo dito aking tabi? Sino bantay ating tindahan? Mamamatay na nga. Negosyo pa. Ganun ka seryoso kaya mayaman. Huwag ginahintay na matay kayo. Ang ibig sabihin, habang malakas ka, sinusoy mo na aim global. Tama. Do the business very, very seriously. Ulitin ko. Ang presentation may halong kwento, nakatatawa, para lang maging masaya. But this is a very, very serious business. 24,000 a day, magkabagong buhay ninyo. Maliwanag ko ba yun? Yes! Attitude, belief, commitment, tapos na ba yun? Hindi pa rin. Process to eh. Kayo ba'y natututo? Yes! Lumalakas pa loob nyo? Yes! Na-inspire kayo? Tama? Yes! Ang gagawin nyo ngayon, mag-iimbita ka ng kaibigan nyo. Tama ba yun? Yes! Guys, again, reason. Bakit alam nyo, matuto kayo? Baliw na baliw ka. Ang ibang tao, hindi pa rin tumutuloy because of discouragement. Pakiulit na sinabi ko? Discouragement. Ito ang dahilan kung bakit maraming nawawala sa global discouragement. Ang discouragement ba ay mahirap? Yes! Ay. Hindi mahirap to. Napakahirap nito. Tama. Kaya nga maraming nawawala eh. Guys, ang aim global, mahirap lang. Ang discouragement, mahirap lang kapag hindi nyo alam ang gagawin. Tama? Sa ginagawa natin turo ngayon, dumadali yung mga bagay na mahirap. Kung may mahirap, mayroong madali. Madali ba to? Pakibasa nga. Pakibasa. Madali? Yes! Napakadali. Ngayon lang eh. Kung makornian kayo sa akin, kung matagalan ka sa 20 minutes ko, pwede ka tumayo, pwede ka lumabas, pwede ka umuwi, pwede kayo mag-quit right now. Pero remember this, kapag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa akin bilang speaker nyo. Hindi kayo nag-quit sa Global, hindi kayo nag-quit sa sponsor nyo. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang pangarap nyo. Yes! Tama? Oh. Hindi nyo nakilala eh. Eh kahit mag-quit ka ngayon, anong pakialam ko? Ang buhay ko maganda na eh. Naapektuhan ako? Hindi. Ikaw ang nawalan, mag-quit ka. At wala akong taong nakita na sinasabi, pare, grabe, ang yaman ng taong yun. Alam ba siya nagyaman? Kasi nag-quit siya eh. Nag-quit siya, kaya siya mayaman. Meron ba ganon? Wala. Lahat ng mayaman sa global, tumutuloy-tuloy. Once mag-quit ka, game is over. Huwag ka na mag-dream, huwag ka na mangarap. Tama ba yun? Ito good news, kaya maswerte kayo matin ngayon. Mula sa'yo, hanggang sa likuran, maswerte kayo. Why? Kasi gusto kong malaman niyo lahat ang good news.
Ang good news, sa AIM Global, walang nagfe-fail. Yes! Ha? Good news ba yan? Yes! Oo naman, sa AIM Global po, walang nagfe-fail. Basta, Nagkukwit lang. Ibig sabihin, huwag ka lang mag-quit, 100% you can create result. Yes. Ano resulta? Malaki ba o maliit? Hindi ko alam. Depende. Basta importante, may resulta. Pwedeng isang kotse o dalawang kotse. Pwedeng kalahating milyon o 300,000 o 1 milyon. Kasi tumuloy ka. Just don't quit. Parang karera ng kabayo. Sa karera, yan yung tsura niyan eh. Oval yan eh. May starting line, mayroong finish line. Pagputok ng baril, bang! Yung kabayo tumatakbo? Yes. Sagot kayo may nauuna? Yes. May nahuhuli? Yes. Kahit nahuhuli ka, if you are running on the right direction, ang punta mo finish line. Yes. Sa AIM Global, merong 3 months sa distributor kakakotse. Yung iba 6 months. Iba 1 year. Iba 2 years. Regardless kung kailan ka nagkaroon ng kotse. Mas importante tumuloy ka, maging successful ka. Eh kahit pala buwaba ka ng kabayo mo, lakarin mo. Tamang direksyon. Ang punta mo, finish line. Yes. Yung kabayo, buhatin mo. Tamang direksyon. Ang punta mo, finish line. Correct? Yes. Tuloy-tuloy ka lang. Ang punta niyo, finish line. At kapag naging successful ka, at nagkaroon ka ng kotse dahil sa global, yung hirap mo, yung pagod mo, yung gutom mo, yung rejection nyo, hindi yung makikita yan. Ang makikita mo, yung istorya ng success mo. Ang makikita mo, yung ganda ng kotse mo, nakasakay sa iyong pamilya mo. Ang makikita mo, yung anak mo, magandang eskwelahan. Ang makikita mo, maganda mong bahay. Ang makikita mo, nasa aeroplano ka, nakadungaw. Naglang tatalon. Huwag ka tatalon. Yun ang nakikita nito. Maliwanag ko ba yun? Yes. Tuloy-tuloy lang kayo. Okay? Now, paano maiwasan discouragement? Ito ang paraan. Magmula ngayon, avoid talking, o do not, number 1, di ba? Do not entertain negative thoughts. Huwag na huwag kayong maglalagay ng negatibo sa isipan ninyo. Always think positive. Payaman ako, maraming tao sasama sa akin, gaganda buhay namin, puro positive. Huwag yung, mahirap to, baka wala maniwala sa walang gano'n, puro positive. Second, do not entertain negative people. Avoid talking to negative people. Dream stealers. Huwag kayong magpapanakaw ng pangarap sa ibang mga tao. Pag sabi, mahirap yan, tandaan nyo, yung kasabihan na, who will pay my bill? Sa mga tao mag-discourage sa inyo, hindi sila magabayad ng tuition fee ng anak natin. Hindi sila magabayad ng tubig, ng kuryente, pamalengke, grocery natin. Tama? Yes. Kung tayo magabayad ng ating mga gastusin, ba't kailangan pakinggan ang mga taong walang kinalaman sa mga bayarin natin? Ang problema sa ibang mga tao, negative na nga, ini-entertain nyo pa. Alam mo yung dumi? Hindi, dumi nga eh. Di ba? Kapag naglalakad ka, at may nakita kang dumi, anong ginagawa nyo? Inuusisa nyo ba? Pag naglalakad ka, may dumi. Dumi kaya ito? Parang hindi. Pero parang dumi. Ginagawa nyo ba? Kain kaya ito? Diba? Tayo nga. Kabuti ko, di ko natapakan. Pag may dumi, iniiwasan. Uy, dumi! Wow! Tapos tutuloy ka na, nilagpasan mo siya. Hindi mo siya mababalikan. Kasi nga dumi. Diba? Parang, sabi siya ng kaibigan mo, uy pare, maganda yung global. Mag-join ka sa yung global. Uy, yung global, baka pangit yan. Hindi, maganda to. Hindi, pangit yan. Ha? Pangit? Ano pa? Tsaka yung global, mahirap yan. Ha? Mahirap? Ano pa? Ano pa? Tsaka, mahal ang produkto. Mahal ang produkto? Ano pa? Sabi ko na nga ba, mahal itong produkto. Tsaka yung global, mahirap eh. Tama ka. Ina-entertain nyo pa eh. Tama? Iiwasan na nyo. Maliwanag ko ba yun? Yes. Guys, tandaan nyo, ang tao kasi, people pleaser. Yung gusto mo lahat, umaayos sa inyo, ayaw ko kontrahin kayo. You cannot please everybody.
Kahit ano gawin nyo, may kukontra sa inyo. Tama? Yes. Mag-empleyado ka. Uy, empleyado to, tagal-tagal na. Di ba yung mayaman? Magnegosyo ka. Nagnegosyo. Malulugi din yan. Mag-network ka. Nag-network. Mag-quit din yan. Kahit anong gawin nyo, may kukontra sa inyo. Magtrabaho ka sa abroad. OFW. Ay, nagtrabaho sa abroad? Naku, yari yan. Sira ang pamilya niya. Di ba? Yes. Totoo lang. Marami nag-abroad. Yes. Magandang buhay. Magandang buhay, yes.